Sugatan ang isang lalaki matapos barili ng riding in tandem sa Antipolo City. Arestado sa checkpoint ng Oplan Galugad ang itinuturong gunman na itinanggi ang krimen. Hinahanap pa ang kasama niya. May unang balita si EJ Gomez. Isinugod sa ospital ang 47 anyos na lalaking yan matapos barilin ng riding in tandem sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhan sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, pasado alas 2:30 ng madaling araw nitong Sabado naganap ang pamamaril. Sa kuha ng CCTV, narinig ang dalawang magkasunod na putok ng baril matapos dumaan ang isang motorsiklo. Sa CCTV ng gusali, nakita ang pagtakbo ng gunman. Sa isa pang CCTV, kita ang pagtakas ng riding in tandem matapos ang pamamaril. Sa kaliwang braso, tinamaan ng biktima. Wala pa siyang pahayag. 2 basyo ng bala ang narecover sa crime scene. Base sa investigasyon, nanakawan lang daw sana ng mga sospek ang biktima. Pero ito pong ating victim is nag-take ng break, nagsa-cellphone sa harap ng building. Yung back ride, bumaba po. And then, binunutan po siya ng baril at tinutukan yung ating victim. Mag-isa lang siya dun sa area. So, naging easy target siya po ng ating mga suspect. kahapon nahuli ang 30 anyos na sospek sa checkpoint ng Oplan Galugad ng Antipolo Police habang nakatakas ang isa pa. Napansin po nila, wala po silang helmet at nung hinanapan ng lisensya, wala po itong maipakitang lisensya o anumang dokumento. Yung nakamotor po is tumakbo po siya. Hinabol po ng ating kapulisan na pag-alaman po na may hawak po siyang baril na nailalagay po sa kanyang bag. Narecover ng pulisya ang 45 caliber na baril at motorsiklo na tugma raw sa ginamit na motor sa pamamaril. Kinumpirma raw ng biktima sa pulis na ang naaresto ang bumaril sa kanya. Mariin naman itong itinanggi ng sospek. Sino po yung nakita po dun sa CCTV? Hindi ko po alam yan, ma'am. Hindi po ikaw yun, sir? Hindi po, ma'am. Wala po ako sa pangyayari na yan, ma'am. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil sa droga noong 2021 at nakalaya nitong nakaraang taon. Naharap ang sospek sa mga reklamong attempted robbery with frustrated homicide, illegal possession of firearms and ammunition, paglabag sa Motorcycle Helmet Act of 2009, paglabag sa Land Transportation and Traffic Code, at resistance and disobedience to an agent or person in authority. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News.